Sa isang maliit na baryo ng San Felipe, kilala si Benji bilang lalaking laging may bagong ideya. Bata pa lang siya ay mahilig na siyang magplano ng kung ano-anong negosyo. Kapag may bakanting lote, naiisip niyang gawing tindahan. Kapag may bagong pagkain na sumisikat sa bayan, agad siyang gumagawa ng sariling bersyon nito sa isip niya. Madalas siyang nakaupo sa labas ng bahay kasama sina June at Marco habang masayang nagkukuwento ng mga plano. Paano kaya kung may sariling cafe dito sa baryo? Minsan niyang tanong habang nakatitig sa kalsada. Napapailing na lang sina June at Marco, ngunit natutuwa rin sila sa dami ng ideya ni Benji. Sa totoo lang, hanga ang maraming tao sa kanya. Matalino siya, malikhaing mag-isip, at marunong mangumbinsi ng tao. Sayang talaga talino ni Benji. Madalas sabihin ng matatanda sa baryo, ngunit may isang bagay na napapansin ng mga malalapit sa kanya. Mahilig magsimula si Benji, pero hirap siyang magtagal. Kapag bago pa lang ang isang plano, puno siya ng excitement. Ngunit kapag dumadating na ang hirap, pagod at mabagal na progreso, unti-unti rin siyang nawawalan ng gana at tinatamad na siya. At hindi pa alam ni Benji na balang araw, iyon din ang magiging dahilan ng kanyang pinakamalaking pagsisisi. Isang hapon, habang nakaupo sina Benji at June sa gilid ng basketball court, biglang lumiwanag ang mukha ni Benji. May naisip akong negosyo, excited niyang sabi. Ikinuwento niya ang kakaibang street food concept na nakita niya sa internet. Gusto niyang lagyan ito ng sariling twist para maging patok sa baryo. Agad namang natuwa si June. Kahit tahimik ito, naniniwala siya sa galing ng kaibigan. Sa loob ng ilang linggo, abala silang dalawa sa paghahanda. Nag-ipon sila ng kaunting puhunan, gumawa ng simpleng menu, at nagtayo ng maliit na pwesto malapit sa terminal. Noong unang linggo, ganado si Benji. Siya ang sumisigaw para humatak ng customer. Siya rin ang gumagawa ng bagong ideas para sa menu. Ngunit habang tumatagal, napagod siya. Mainit ang panahon. Mahaba ang oras ng pagtitinda. At hindi rin ganoon kalaki ang kita nila. Isang gabi, habang nagbibilang sila ng pera, napabuntong hininga si Benji. Parang hindi naman lalaki agad to. Mahina niyang sabi. Mula noon, madalas na siyang mawala sa pwesto. Hanggang sa isang araw, hindi na siya bumalik. Ngunit si June, tahimik lang na nagpatuloy sa pagtitinda kahit siya na lang mag-isa. Lumipas ang ilang buwan matapos iwan ni Benji ang street food business nila ni June. Sa loob ng panahong iyon, kung ano-anong pagkakakitaan ang naisip niya. Ngunit wala ring tumagal. Isang araw, muli na naman siyang puno ng sigla. Marco, may bago akong plano. Sabi niya habang ipinapakita ang ilang damit na napili niya mula sa bayan. Naisipan niyang magbukas ng maliit na ukayan sa baryo. Marunong kasi si Benji mamili ng magagandang damit. Kahit mura lang, nagmumukhang mamahalin kapag siya ang pumipili. Natuwa si Marco at agad siyang tumulong. Nag-ipon sila ng puhunan at bumili ng unang sako ng mga damit. Gumawa rin sila ng simpleng pwesto malapit sa palengke. Noong una, ganado si Benji. Siya ang nag-aayos ng mga damit at gumagawa ng paraan para mas dumami ang bumibili. Unti-unti ring nakilala ang kanilang maliit na ukayan. Ngunit habang tumatagal, napagod si Benji. Maagang paggising, mabibigat na sako, paglalaba at pag-aayos ng paninda araw-araw. Parang paulit-ulit na lang, reklamo niya minsan. Madalas na siyang hindi sumipot sa pwesto. Hanggang sa isang araw, tuluyan na naman siyang nawala. Ngunit si Marco ay nagpatuloy. Kahit mainit, kahit matumal minsan ang benta, araw-araw pa rin niyang binubuksan ang maliit nilang ukayan. Habang sina June at Marco ay tahimik na abala sa kanilang mga negosyo, si Benji naman ay patuloy na naghahanap ng panibagong pagkakakitaan. Kung minsan, gusto niyang magbenta online. Minsan naman ay naiisip niyang magtayo ng maliit na negosyo sa bayan. Kapag may nakikita siyang bagong uso, agad siyang na-excite. Pakiramdam niya,
Baka iyon na ang mabilis na magpapayaman sa kanya. Ngunit pare-pareho lang ang nangyayari. Sa umpisa, ganado siya. Puno ng plano. Puno ng pangarap. Pero kapag dumadating na ang hirap at mabagal na progreso, mabilis din siyang sumusuko. Unti-unti, lumipas ang mga taon na puro umpisa lang ang naiipon niya. Samantalang sina June at Marco ay tahimik na nagpapatuloy kahit mabagal. Hindi man agad lumalaki ang kanilang kita, araw-araw naman silang may maliit na hakbang pasulong. Hindi iyon napansin ni Benji noon. Abala siya sa paghahanap ng mas madaling paraan. Hanggang sa dumating ang araw na napagod na rin siya sa kakasimula. At sa unang pagkakataon, napaisip siya, paano kaya kung hindi niya agad iniwan ang mga pangarap na minsan niyang sinimulan? Paano kung hindi siya sumuko ng ganun kabilis? Pagkalipas ng ilang taon, bumalik si Benji sa kanilang baryo. Tahimik siyang naglalakad sa dating kalsadang madalas nilang tambayan noon. Marami nang nagbago. Mas marami ng tao at mas masigla na ang paligid. Habang naglalakad, may naamoy siyang pamilyar na pagkain. Napalingon siya. Sa gilid ng kalsada ay may malaking pwesto ng street food. Mahaba ang pila ng mga bumibili at abala ang mga nagtatrabaho sa loob. Napatigil si Benji nang makita ang pangalan ng tindahan. Pamilyar iyon. Pareho ng ideyang minsan nilang sinimulan ni June. At sa loob ng pwesto, nakita niya si June na masayang nakikipag-usap sa mga customer. Tahimik na napangiti si Benji. Ngunit bago pa siya makaalis, may isa pa siyang nakita sa kabilang kalsada. Isang malaking ukayan. Maliwanag ang ilaw at maayos ang pagkakaayos ng mga damit. Punong-puno rin ito ng tao. Pagtingin niya sa pangalan ng tindahan, lalo siyang natahimik. Si Marco ang may-ari noon. At iyon din ang negosyong minsan nilang pinagsimulan. Doon unang naramdaman ni Benji ang mabigat na katotohanan. Hindi pala kulang o mahina ang mga ideya niya. Siya lang ang unang sumuko. Hindi inakala ni Benji na masaya pa rin siyang sasalubungin ni June at Marco. Pagpasok niya sa ukayan, agad siyang niyakap ni Marco. "Ang tagal mo nang nawala natatawang sabi nito. Maya-maya ay dumating din si June, dala ang ilang pagkain mula sa kanyang tindahan. Naupo silang tatlo tulad ng dati noong kabataan nila. Tahimik na nakatingin si Benji sa paligid. Maayos ang ukayan. Maraming tao. Abala ang mga tauhan sa pag-aayos ng damit at pakikipag-usap sa mga customer. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. "Ang layo na nang narating nyo," mahina niyang sabi. Ngumiti si June. "Hindi rin naging madali." Tumango naman si Marco. "Maraming beses din kaming gustong sumuko." Sandaling natahimik ang lahat. Pagkatapos ay muling nagsalita si Marco. "Pero naisip namin, baka kailangan lang naming magpatuloy ng kaunti pa." Parang biglang bumigat ang dibdib ni Benji. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang naintindihan ang bagay na matagal niyang hindi makita. Hindi pala kulang ang talino niya. Hindi rin kulang ang mga ideya niya. Ang kulang ay tiyagang manatili kapag mahirap na o kapag nawawala na ang excitement. Nang gabing iyon, matagal na nakaupo si Benji sa loob ng kanyang lumang kwarto. Tahimik niyang binuksan ang luma niyang notebook na puno ng mga plano at ideyang hindi natuloy. May mga drawing ng tindahan. May mga listahan ng negosyo. May mga pangarap na hanggang umpisa lang. Tahimik siyang napangiti habang isa-isang tinitingnan ang mga pahina. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya naghahanap ng bagong sisimulan. Sa halip, may isang lumang pangarap siyang gustong balikan. Naisipan niyang magtayo ng maliit na kapihan sa baryo. Hindi engrande, hindi mamahalin. Gusto lang niyang gumawa ng tahimik at maaliwalas na lugar kung saan pwedeng magpahinga ang tao, pwedeng mag-usap-usap, o pwedeng makapag-isip ng mga ideya. Nagsimula siya gamit ang maliit niyang ipon. Siya mismo ang naglinis ng pwesto, nagpintura ng dingding, at nag-ayos ng mga lumang mesa at upuan. Hindi naging madali ang lahat. May mga araw na kakaunti lang ang customer. May mga gabing gusto na naman niyang sumuko. Pero sa tuwing mapapagod siya, naaalala niya sina June at Marco. Kaya kinabukasan, bumabangon pa rin siya at muling binubuksan ang maliit niyang kapihan.
at lagi siyang nag-iisip ng mga bagong ideya na pwede niyang gawin para palakasin ang kanyang negosyo. Unti-unting nakilala ang maliit na kapihan ni Benji sa baryo. Hindi ito pinakamalaki o pinakamaganda. Ngunit gustong-gusto ito ng mga tao dahil tahimik, maaliwalas, at ramdam ang pagod at pagmamahal na inilaan niya rito. May mga lumang kahoy na mesa, maliliit na ilaw, at sulok para sa mga gustong magbasa o magpahinga. Isang gabi, habang nagsasara siya ng cafe, napansin niya ang lumang notebook sa counter. Binuksan niya ito. Puno pa rin iyon ng mga ideya at pangarap. Ngunit sa pagkakataong iyon, ngumiti lang siya at marahang isinara ang notebook. Hindi na siya naghahanap ng bagong sisimulan maya't maya. Mas mahalaga na ngayon sa kanya ang tapusin ang bagay na mayroon siya. Habang pinapatay niya ang ilaw ng kapihan, tahimik niyang naisip, ang tunay na talino ay hindi lang nasa magandang ideya, kundi sa pagtitiyagang tapusin ito. Maraming tao ang marunong magsimula at may magagandang ideya, ngunit hindi lang ideya ang dahilan ng tagumpay. Minsan, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagpapatuloy kahit mahirap, mabagal, at nawawalan na ang panimulang sabik dito. Dahil ang pangarap ay hindi natutupad sa mabilis na umpisa, kundi sa taong marunong magtiyaga at magsipag hanggang dulo. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.